Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina Comal Almeda, and also greet the beloved Almeda family, sa aking mga kasamang mga gawa at mga ngaral, sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved visitors and beloved viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Buksan po natin ang ating po mga Biblia dito po sa Roma Kapitulo 5, versikulo 14 hanggang 21 sa Ilocano at Tagalog version. Roma Kapitulo 5, from the book of Romans chapter 5, verses 14 to 21. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanata ay 5, ang talata ay 14 hanggang 21. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. Bagaman ang kamatayan ay naghahalim mula kay Adam hanggang kay Moises, kaya doon sa hindi nangakasala, man ng tulad sa pagsisalangsang ni Adam na siyang anyo niyang darating, datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamamatay ang marami, lubhapang sumagana sa maraming biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesus Kristo, at ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa. Datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa lubhapang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana, datapwat kung saan nanagana ang kasalanan ay nananaganang lubha ang biyaya, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na Panginoon natin. Amen. Ilocano version. Dito po sa Roma 5:14 hanggang 21 sa Ilocano version. Nupay kasta manipod iti tiyempo ni Adan, aging gati tiyempo ni Moses, nagturay ni patay kadagiti amin at tao. Uray peno basol da san akas iti basol ni Adan iti nagsalungasing iti bilin ti Dios. Ni Adan tiladawan ni tao nga umayto, ngem agidyat dagitoy adua. Tati mabayadan asagot ti Dios san akas iti basol ni Adan, agpaisuan atay ti adu at tao gapo iti basol ni Adan, ngem nawadwad nga adayo iti parabor ti Dios kastamet sagot na
iti adu at ataw, babaen ti parabor ti may sa ataw, nga iso ni Jesu Kristo. May gidyat iti sagot ti Diyos, iti basol ti may sa tao, kalpasan ti panakaramit ti may sa abasol, na ikadeng ti sentensya, nakabasol ngem, kalpasan ti panakaramit ti adu abasol, umay ti di kay karyan, asagot ken may ikadeng ti sentensya, awan ti basol na. Agpaiso gapu iti basol ti may sa atao, nagturay ni patay, ngem dapay gapu iti inaramid ni Jesu Kristo, agturay ti biagdeg ti amin nga umawat tinawdwad a parabor ken sagot ti kinalinteg. Ngarod kas ti panakadusa ti sangkangatuan gapu ti basol ti may sa tao, kastami ti panakapakawan ken panakaited ti biag kadagiti amin ataw gapu ti nalinteg nga aramid kas pinagbalin managbasol ti sangkatauhan gapu ti panagsugir ti may sa tao, kastantumet ti panakalinteg dagiti tattao iti imatang di Dios gapu iti panagtulnog ti may sa tao. Na iti tilinteg tapno paduen na ti dakes nga aramid. Ngem no kasano ti yaado ti basol at adabay nga umado ti parabor ti Dios. Ngarod kas ti panagturay ti basol babaen ken ni patay, kastamit ti panagturay ti parabor ti Dios babaen ti kinalinteg amang iturong kada tayo, iti biyag ngagnanayon, babaen ken Yesu Kristo, nga apo tayo. Amen. Everybody say, praise the Lord. The consequences of the first man and his wife Eve, sin and death would manifest itself in all of the descendants of Adam as natural death, according to Romans chapter 5, verses 14 to 21. Na sinabi po dito, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more the which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came unto all men unto justification of life. For as by one man's obedience many were made sinners, for as by one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, ang ating mahal na Panginoon, Christ, the basis of our salvation. So, siya po ang ating kaligtasan. Amen. So, hindi po mga relihiyon, minamahal. Hindi po yung ating sariling mga mabubuting gawa, pagsusumikap natin. Hindi po yung mga filosofiya ang makapagligtas sa tao o
edukasyon o technology. Hindi po yan minamahal. Everybody say, praise the Lord. So kung ang tao ay hindi magbalik loob sa mahal na Panginoon, kung hindi nila kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo at hindi nila tanggapin na siya ang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay, wala po silang kaligtasan. Amen. Yan pong dahilan kung bakit may naman naghari ang kasamaan sa ating kapanahunan. So sinubukan na po ang pamaraan ng tao. Halos pinatay na lahat ng mga kriminal. Sinakripisyo ng isang tao ang kanyang sarili. Akala niya sa ganong paraan, mabago na ang Pilipinas. Pero siya pang napahamak, minamahal. Sa bagay, sinabi naman niya na handa niyang tanggapin lahat na kabayaran. Kasi may kabayaran yan eh. For the wages of sin is death. Pag ikaw ay papatay ka ng papatay, darating panahon, yun din ang mangyayari sa'yo. So, yun yung mga taong walang believe sa Panginoon. Hindi po sila naniwala sa kaligtasan sa pamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Wala po silang paniniwala dyan, minamahal. So, patuloy nilang tinutuklas, ano ba talagang makapagbago ng tao? Edukasyon ba? Pagtaas ng technology, lalong sumasama ang tao ngayon eh. Habang tumataas ang kaalaman, lalong lumalayo ang tao sa Diyos. Napakaladi na po ang pera ngayon. Just in one year, 2 years, 3 years, pwede nang maging bilyonaryo ang tao. Digital na po yan. Wala na makahalata. Dati, mahahalata yan dahil dadaan pa ng mga teller yan. Sako-sakong pera dadalhin mo, deposit. Pero ngayon, bank transfer na lang. Bank transfer na lang. So, isa o dalawang tao lang nakakaalam yan. O mabilang lang siguro sa daliri. Pero dati, pag talagang magdideposito ng pera, mahalata ka. Diba? Fully guarded yan, may mga gwardiya, tapos naka-attach case. Pagdating sa teller, talagang bilangan ang tagal. Pero ngayon, dahil sa technology, seconds na lang. I-transfer yung milyon-milyon o bilyon, seconds lang, sa daliri lang yan, di ba? Daliri lang. So, high-tech ang corruption ngayon, minamahal. So, anong dahilan? Bakit ganun ang tao? Namana po yan, minamahal. Amen. Kahit ang kamatayan ng tao, namana natin yan. Dahil nagkasala nga ang unang tao na si Adan at si Eva. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, ang solusyon dyan, para magbago, you must be born again. Born again na totoo, kasi marami pong born again na in-establish din ang demonyo. So, talagang mahirap. Tama yung sinabi ng Malapi noon. Seek the truth and the truth shall set you free. Hanapin mo. Hanapin mo sa lahat ng mga born again groups na saan ang totoong born again Christians. Amen. So may palatandaan yan. Katulad din ng mahal na Panginoon. Naniwala sila na may Misaya, may Kristo na darating, pero hindi alam sino. Kasi may nagpakilala. Before Christ, may nagpakilala. Siya na yung Misaya. Pero hindi pala. No? So, si John the Baptist,
Nandoon sa bilangguan, sabi ng Biblia, siya yung propeta na maghanda sa daan ng Panginoon. So, siya po yung nagbabautismo. Dami po siyang mga binautismuhan. Kahit ang mahal na Panginoon Jesucristo, nagpabautismo sa Kanya. Pero nung hinanap pa niya, minamahal ang mahal na Panginoon, kung sino ba talaga. So, mayroon siyang narinig. Pinapuntahan ng kanyang mga disipulo. Sabi ni Kristo, sabihin mo kay John, ang mga bulag nakakita, ang makitungi nagsilinis, ang mga pilay nakalakad, ang patay na buhay. So yung mga palatandaan na yan, hindi po mapiki yan. Diyos lang ang makakagawa niyan. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Ganon din sa ating kapanahunan, minamahal. Paghanapin mo ang totoong gawain ng mahal na Panginoon. Yun din po ang palatandaan. Mayroon bang mga milagro nangyayari? Mayroon po, minamahal sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang bulag nakakita, pilay nakalakad, kitungin, nagsilinis, patay na buhay. Ano pa? Yung mga tinanggihan na ng doktor na wala nakagalingan, katulad ng nagpatuto kanina, minamahal. Wala nagagalingan yung sakit niya sa atay. Nag-antay na lang siya kung kailan siya malagutan ng hininga. Nabasa lang niya minamahal sa isang pahayagan, yung invitasyon sa kapirasong portion doon sa newspaper, sa inside page pa. No? Mahal kasing bayad pag front page. Kahit inside page, libo-libo din po ang bayad niyan. Nung inutusan ako minamahal na pumunta ng isang newspaper sa Manila, yung kasing laki ng ating leaflet sa Manila, inside page po yun. Hindi po yun back page or front page. Ganon kalaki yung ating pong leaflet. Kinabukasan, Sabado, pagkalinggo, yun na yung ating 40th church anniversary. 40th. Magkanong bayad, minamahal? Yung ganun lang kalaki. Isang newspaper lang yun, kung hindi ko magkamali, Philippine Star. 150,000. 150,000 yung binayaran ko. Ganun lang yun. Inside page pa yun. Kung front page, yung iba naka-headline pa, ginawa pang balita, ay milyon na pong pinag-usapan dyan. Pag interviewin ka sa telebisyon, kakain ng mga ilang minuto yan, milyon-milyon na po ang pinag-uusapan dyan. May bayad po yan, wala pong libre. Amen. Kasi sabi nga nila, minamahal, kahit gaano kaganda ang balita, kung wala kang pambayad, hindi balita sa kanya yan. Dahil hindi naman daw libre ang kuryente. Hindi naman daw libre yung mag-encode sa computer. Tama nga naman. Yung mag-encode sa computer, kung yan ay balita, o lalo na kung naka-interview yan, hindi naman libre yan, may bayad yan. So, walang libre. Malibre lang kung gagawa ka ng masama. Talagang i-highlight nila yan. Gagawa ka ng masama, araw-arawin ka. Doon naman sila kikita sa mga sponsors. Kasi sisikat yung balita pag gagawa ka ng masama. Pag gagawa ka ng kabutihan, walang magbabalita sa'yo. Maliban na lang kung magbayad ka. Kasi advertisement na daw yan.
wala namang mag-advertise ng masama, di ba? Pero kung gagawa ka ng kabutihan, advertisement na daw yan, kailangan magbayad ka. Ganon ang sistema ng mundo. Yan ang dahilan kung bakit wala talagang pagbabago. Kasi lahat na makikita mong balita, puro masasama. Kasi yung mga mabubuting balita, hindi po binabalita yon. Halimbawa, isang hudlom, isang kriminal, o sabihin natin, notorious NPA commander, nabautismuhan sa Jesus Crusade, nagbagong buhay. Hanggang tago lang yan sila. Ganun ba? Mayroon ba ganun? Nabautismuhan pala. Hindi po naging balita yon. Hindi balita sa kanila yon. Pero kung sabihin mo, sige, magbayad kami, ganito, halaga, o ibalita nyo yan, ibalita nila yon. So, ang mga tao, mas gustong gumawa ng kasamaan dahil mabalita sila. Na-headline sila pag gagawa sila ng kasamaan. So, baliktad talaga ang mundo ngayon, minamahal. Nung na-assign pa ko sa Cagayan de Oro, kinausap ko yung station manager doon sa isang sikat na radio station, RMN, no? DXCC. Sabi ko sa manager, sir, kukuha ako ng religious program, Jesus Miracle Hour. Binigyan ako ng, kasi sikat na sikat yung kanilang, number 1 yung kanilang radio station sa Cagayan de Oro. Sabi niya, ganito ang rate. Laki. Laki yung babayaran. So sabi niya, gusto mo, bakante ako ng Sunday morning, early in the morning, 4 to 5. Alas 4 hanggang alas 5 ng madaling araw. Sino makikinig doon? Itulog pang tao. Sabi ko, gusto ko sir, mga kahit 5 to 6. Or 6 to 7. Sabi niya, hindi pwede. Prime time yan. At nakikita namin, naobserbahan namin ayon sa survey, pag lalagyan namin ng religious program ang prime time, lumilipat ang tao. Ayaw ng tao ng religious program. Ang gusto ng tao, pag bukas ng kanilang radyo, ang nagsasalita, nagmumura. Yung umaatake, kumbaga bumubumba, bumabanat, minumura, kahit sino, minumura. Yun ang gusto niya. Sisikat daw sila doon. Pero kung patungkol sa Diyos, bumabagsak yung rating nila, yung nanonood, yung nakikinig, lumilipat. So, ganon. Ang tao din ang nag-uudyok sa ating pong mga media people na magpapalabas ng masasamang balita dahil yun ang gusto ng tao. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kung gusto ng tao, minamahal, kung gusto ng mga Pilipino na paggising sa umaga, praising songs, di ba? Maghanap sila ng mga pagpupuri sa Diyos, ganon din ang gawin ng media. Sabihin nila, ito na ang gusto ng tao eh. Gusto na ng mga tao na paggising sa umaga, nagpupuri sa malapit, hindi magpatugtog tayo ng mga praising songs. Ganon din sa mga politician. Ang mga tao din ang nag-uudyok na maging corrupt ang mga politician. Kasi pag may mamatay, hingian mo ng kabaong. Hingian mo ng panlibing. Hingian mo ng bayad sa punerarya. Hingian mo ang politician ng bayad sa hospital. Mabuti kung 10,000 lang, kung minsan 500,000. Saan sila kukuha nun? Lalo na kung malaking angkan, hindi pwedeng mapagtanggihan yan. Malaking angkan yan. Maraming voters yan. So saan sila kukuha? Sa mga kickback. So ang tao din ang nag-uudyok na maging masama ang mga leader. Amen. So kung gusto natin ng pagbabago, minamahal, kailangan unang magbago ang mga tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Di ba? Ang masa muna, unang magbago. Kasi pag once na ang mga tao ang magbago, sino pa ang marirecruit ng NPA? Wala na.
So kung ang mga tao ay maglingkod sa Diyos, wala nang gagamitin ng mga masasamang elemento. So ayaw nilang aangat ang buhay mo. Ayaw nilang yayaman ka. Ayaw nilang mamulat ka sa katotohanan. Gusto nila na manatili kang dukha. Manatili kang uneducated. Manatili kang walang alam sa salita ng Diyos para mamapanmanipula ka nila. O tingnan natin. Tingnan natin ngayon. Namulat tayo sa katotohanan. May Diyos palang nagpapagaling ng karamdaman. Amen? Everybody say praise the Lord. O, di ba? May Diyos palang nagbabago ng buhay. O. May Diyos pala na tumutugon ng panalangin. Napilit na pagtakpan ni Satanas yan, minamahal. Gusto ni Satanas na hindi ka maniniwala sa Diyos. Just enjoy your life. Mag-enjoy ka lang sa buhay mo. Huwag ka nang magkwento about God. Wala namang sinasabi ni Satanas, sasambahin mo siya. Ang sinasabi lang ni Satanas, suwayin mo ang utos ng Diyos. Yan yung ginawa niya kay Adan at sa ni Eva. Huwag kayong maniwala. Hindi kayo mamamatay. Magkaroon kayo ng kamulatan. Malalaman niyo ang tama at mali. Dati namang alam ni Adan sa ni Eva ang tama. Di ba? Sinabihan na sila. Dati na silang sinabihan eh. Alam nila yung tama. At sinabi na rin ng Malapino na pag kayo ay kakain sa bungad ng kahoy na yan, kayo ay mamamatay. So alam na rin nila ang mali. Bakit sinabi ni Satanas, pag kakain kayo dyan, malalaman niyo ang tama at mali. Alam na nila eh. Tinuwis lang, parang kunting ganun lang, hindi sila nag-isip na alam na namin ang tama. Sumunod kami sa kalooban ng Diyos. Manatili kami dito. Walang kamatayan, hindi kami mamatay. Hindi kami maghirap, hindi kami magtatrabaho. Di ba? Doon na dumating yung salot nung sinuway na nila. Nasabi na Malapino kay Adan, ikaw ay mabubuhay sa pawis at dugo. Oh. Ikaw naman, Eva, may manganganak na pag ikaw ay manganak, between life and death ang pagpanganak mo. Oh. Ayan ang naranasan ng tao. Every time na manganak ay between life and death. Pero hinanapan po ng siyensya yan. Mayroon tayong paraan dyan para hindi mahahirapan manganak. Painless. No? Painless. Butasan na lang natin yung tiyan. Cesarean, di ba? Cesarean. Limit na yung anak mo hanggang 2, 3. Ewan ko lang kung pwede pa pa-4 dyan. Every anak butas, every anak cesarean. Pero kahabagan ng Malapino, nung na-born again, ang mga anak ng Diyos, nang na-born again ang mga tao, naramdaman nila, kahit sabihin ng doktor cesarean, sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, nakapag-anak sila normal. Kahit baliktad yung bata. Amen? Sabi ng doktor o nurse, it's a miracle. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon talagang milagro, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So may milagro. Naranasan lang yan sa mga born-again Christians. Mga born-again Christian lang ang nakaranas yan. Kasi nakakalag na tayo doon sa nakalayas na tayo doon sa curse or salot. Amen. Mga kapatiran na walang-wala, kumbaga from rags to riches, pero hindi po sa pamagitan ng corruption. Sila po yumaman sa pamagitan ng kanilang pagtatapat. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Nag-umpisa po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ni bisikleta. Wala pong service ang mga kapatiran. Sa isang squatter area sa lugar ng Novaliches. Hindi po ito nag-umpisa sa isang, sabihin natin, philanthropist. O isang philanthropist na wala nang malagyan ng kanyang pera. Hindi po ganon. Nag-umpisa po na walang-wala. Wala pong suporta sa abroad. Hindi katulad ng mga maraming pastor na ang ginagawa noon, bili ng baboy, magpalitson, imbitan ng tao, tapos tanungin yung mga tao, sinong gustong kumain na ng litson? Siyempre magtaas ng kamay. 2 kamay, picture-picturean. Kunwari, nag-preach, kasi nasa pulpit yung pastor. Taas ang kamay naman yung mga tao. Litson pa lang sinabi, sinong gusto nang kumain na tayo ng litson? Taas kamay, picturean. Pagkatapos picture, padala sa Amerika, pagbalik, dollars na. Sabi, ibig sabihin, ito yung mga bunga ng aming paghayo. Ngayon, ang ginagawa nila, mag-infiltrate sila ng malalaking gawain. Katulad ng Jesus Miracle Crusade. Pag magkrusada tayo, magulat kayo, mayroon doon, magsilpi-silpi. Magdala ng Bible, tapos kunin yung crowd, maganon-ganon. Padala nila sa abroad. Kapera uli. Laki na yung crowd. Wala naman siyang gasto. Infiltrate lang. So, paano magbago ang Pilipino pag ganon? Sabi nga ng mga sundalo, kayong taga Jesus Miracle Crusade ang pinili namin. Kasi yung ibang mga pastor namimili. Pag madaling lugar na puntahan, okay sila. Pero kung liblib na lugar ng mga NPA, ayaw nila, maraming dahilan. Ayaw naman nilang magtiwala sa mga pari dahil hindi pa sila makarating doon sa kampo ng NPA. Alam na ng NPA. So, alam na niyo kung bakit. Ibig sabihin, may connection. So, sabi niya, kayong taga Jesus Miracle Crusade, nagtiwala kami sa inyo dahil ang inyong pastor, pinasok ang kampo ng Abu Sayyaf. Alam nila yun, minamahal. Walang sundalo na nung kapanahonan na yon na hindi nakakaalam. Alam nila yon. Alam nila. Hindi pa nila naintindihan yon. Ang akala nila dagdag problema ang mahal na pastor. Since during the time of the Spanish era, problema na ang terorismo sa Mindanao. Hindi nga nakapag-penetrate ang mga Katolik dyan dahil ginagranada. Sabi nga ng mga Abu Sayyaf, wala pang Krisyano nakakapasok dito sa lugar namin. Nung pinasok ng ating mahal na pastor, nagulat sila. Akala nila minimal araw-araw sila magpupugot ng ulo sa amin. Pero sabi ng mahal na pastor, puri tayo. Pinapahinto yung pagpupuri. Hindi po natakot ang mahal na pastor. Puri tayo. Ito yung ating, kumbaga, pinakasandata, yung pagpupuri. Nakikiusap na lang sila. Sabi nila, huwag na lang ninyong lakasan yung puri nyo dahil matutulog na kami. Matutulog na kami. Tuloy-tuloy yung puri. Nung binumba na ng mga sundalo ang Abu Sayyaf, kampo ng Abu Sayyaf, sila na ang mismong nag-udyok. Mga haleluya, magpuri na kayo. Lakasan yung pagpupuri nyo, mga matay na tayo. Habang nagpupuri ang mga anak ng Diyos, biglang nagkaroon ng ulap. Ligtas na silang lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi, sabi nga mga kasama kong prayer warrior, nasa open field sila eh. Open field. Naabutan sila. Nandyan na yung mga helicopter. Rat-ratin na sila doon.
Kasunod yun, mga tura-tura na. So anong naisip ng mga Abu Sayyaf? Pagpupuri ng mga anak ng Diyos. Amen. Dahil tayo ang totoong Kristiyano. Sabi nga ng mga Abu Sayyaf, ngayon lang kami nakakakita ng totoong Kristiyano. Katulad ng nasa Bible. Amen. Hindi takot mamatay. Dahil sabi ng Abu Sayyaf, kami, pag magkapatay kami, according to Quran, langit kami. Pero kayo, nakita namin, wala kayong takot dahil sa Biblia ninyo, langit din kayo kung kayo ay mamatay. So kami ay papatay sa inyo, langit. Kayo naman mamatay, dahil papatayin namin, langit din. So magkita-kita tayo sa langit. Marami, no? Walang lugi. yung doktrina nila, pag makapatay sila ng Christian, langit sila. Tapos ang Christian naman, pag pinapatay, langit din. So magkita-kita sa langit, sabi ni Robot. Pero baka nagkatama nga si Robot. Dahil bago, kasi nahuli siya, nandun sa kulungan. Bago ni-raid at pinatay sila sa loob, tumanggap si Robot sa mahal na Panginoon. Binigyan ni mahal pastor ng wheelchair at tumawag sa akin. Sabi niya, Danny Boy, nasaan ka? Sabi ko, Cagayan de Oro. Ako si Commander Robot. O, saan ka ngayon? Nandito ako sa kulungan. Bagong Diwa. Bagong Diwa ba yun? O, Bagong Diwa. Yung ni-raid ng SAF. Bagong Diwa yun, no? Nandito ako sa kulungan. Bumisita sa akin sila Brother Hermie, sabi niya. Naniwala na ako ngayon. Pareho ng Diyos natin, sabi niya sa akin sa telepon. Si Jesus Christ na rin ang Diyos ko, sabi niya. Oh, praise the Lord. Sabi niya, bala kong magpabotismo. Kung payagan nila ko, magpabotismo ako. Paano siya magbotismo? Binautismohan sila ng dugo Nirat-rat siya. Pati siya kasama. Hindi naman siya makatakbo na. Hindi siya makalakad. Talagang galit na galit ang demonyo. Kaya lang, ako niniwala na ligtas yun dahil, di ba yung kriminal na kasama pinako sa cross? Naniwala sa mahal na Panginoon. Niligtas ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ngayon din, isama kita sa paraiso. Everybody say, praise the Lord. So, hindi mahirap. Hindi mahirap iligtas ang mga kriminal, yung mga taong marami nang pinatay. Kung si Robot ay naniwala, ibig sabihin, walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ganun ang focus natin, minamahal. Huwag tayong mag-safe. Huwag ilipat yung ating panampalataya na sabi, ay, imposible na maligtas yan. Patayin na lang ng gobyerno yan. Ay, imposible na yan, magbago. Buti na lang, girahin na lang yan. Walang problema, trabaho talaga nila yon. Kailang wala ka pang ginawa. Paano mo nasabi na imposible? Hindi ka naman pumunta. Amen. Hindi ka naman nangaral doon. So sisingilin pa rin ng Malapinon sa iyo yung dugo nila. So tayo, kabagan ng Malapinon, halos buong Cagayan Valley declared na wala ng mga NPA. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O paano magtagal ng NPA? Halos sinuyod na natin ang lahat ng mga liblib na lugar. Nagbibigay tayo ng leaflets. Beware, communism is Satanism. We can wipe out communism in Jesus' name. Nabasa ng mga masa yon. Ay, Satanismo pala ang mga NPA, mga komunista. pagbalik ng mga NPA, hindi na sila dumistansya na, nagugulat sila. Bakit kaya?
Bakit kaya itong mga tao, ng mga masa natin, dumistansya na? Oh, wag na kayong lumapit yan. Mga satanista pala yan. O, di ba? So, nabasa nila yung leaflets. Ito palang dahilan. Jesus Miracle Crusade. Oh, mag-research yan sila, Jesus Miracle Crusade. Ano tong Jesus? May mga laptop yan eh. Mas mahal pala yung laptop ng NPA kaysa atin. Mga kuwan pa yan. Mga Apple pa. Laptop sila. Research. Kasi may kuwan doon. May www.gmcim.org. Research sila. Tiningnan. Nabasa nila yung patotoo. Sila na rin minamahal. Sila na rin nag-discuss. Kabutihan pala yung dala ng Jesus Miracle Crusade. Tingnan mo, hindi lang mga masa ang nagbagong buhay, pati mga commander nagbagong buhay na rin. Amen. Ito ang dala ng Jesus Miracle Crusade. So, hindi makakalas, hindi hindi maka-escape ang tao sa masamang gawa kung hindi sila lalapit sa mahal na Panginoon. Binasa po natin kanina, dahil sa kasalanan ng isang tao, damay lahat. Pero dahil sa pagsunod ng isang tao, tayo po ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Amen. At ang tao na yan, ang Diyos na bumaba sa lupa, nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, God's plan for the redemption of Adam's descendants was established in heaven, according to Revelation chapter 19, verse 10, and chapter 13, verse 8. Pakihanda. As to how all could be delivered from the consequences of sin, satanic bondage, and death. So the plan proclaimed in Genesis chapter 3, verse 15, encompassed the fact that a deliverer would come to destroy the works of the devil, according to Colossians chapter 2, verse 15. Defeat death, Hebrews 2, 4-10. Enter the seed of Adam into an eternal kingdom and restore man's habitat with a new heaven and a new earth. This is called the restitution of all things in earth and in heaven. Ayan po, minamahal. I-restore. So, nung nagkasala, si Adan at saka si Eva, hindi lang sila ang napahamak, na-curse, pati ang environment. Diba? Pati ang environment. So, affected lahat. Pati mga hayop. Lahat na yan. Wala naman tayong babasa sa Biblia nung hindi pa sila nagkasala na kinagat sila ng ahas. Si Adan pa nga siya pa nga ang nagpapangalan sa lahat ng mga hayop. Lahat, blessing sana. No? Dadami sila na walang kamatayan, walang salot, walang sakit. Pero dahil pinili ng tao magkasala, dumating ang kamatayan, dumating ang salot, dumating yung mga bagyo, mga lindol, global warming, yan. Resulta na yan sa kasalanan ng tao. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin. Revelation chapter 19, verse 10. At saka 13, verse 8. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 19, ang talata ay 10. Yes. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan, ako'y kapwa mo. Alipin at ang iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus, sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus
ay siyang espiritu ng hula. Amen. Sa Ilocano. Dito po sa Revelation 19 verse 10 sa Ilocano version. Nagpaklebak iti sa kaanan tapno agday dayawak kengkwana. Ngem kinuna di mo aramiden iti kasta. Adipen nakmet akas kengga ken kas kadagiti kakabsat mo. Anang padeknek iti pudno ame pakan ken Jesus. Ti Diyos laeng ti pagdaydayawam. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And I fell at His feet to worship Him. O, sambahin sana niya yung anghel. And He said unto me, See thou do it not. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. No? Diyos lang ang sambahin. Amen. So, pag-aralan mo yung mga taong korap. Ang lalaki ng mga ribulto sa bahay nila. Amen. Oh. Ang lalaki ng mga ribulto niyan. Ang iba pa nga dyan, nagpapagawa pa nga ng mga kapilya eh. Malaki pang donasyon yan sa mga simbahan. Pero talaga, pag mangurakot, pag mangawat sila, pag magnakaw sila, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Walang kakaba-kaba. Because they don't worship God. Ang win-worship nila, idols. Ito nga, anghel, ayaw magpa-worship eh. Ilalo na yung anghel na ribulto. Di ba may anghel na ribulto? Sa pintuan ng kumbento, o sa katedral, pagdating mo doon, gaganon-ganon ka pa doon sa malaking ribulto ng anghel, gaganon-ganon ka pa, di ba? Dito, buhay. Buhay ito na anghel. Anong sinabi nung anghel na buhay? And I fell at His feet to worship Him. And He said unto me, See thou do it not. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Diyos lang ang sambahin mo. Hindi yung mga ribulto ni Mary, ni Pedro, ni Juan, ni Vicente Ferrer, o ano pang mga Santo Niño na yan. Yan ang dahilan kung bakit korap ang tao. Bakit hindi yan ang tumbukin kaagad? Na yan ang problema. Bakit sisihin pa si DPWH? Sisihin pa si kontraktor, si congressman, si senador, si presidente. Hindi natin masisi yan. Hindi natin sila masisi. Gusto nilang magbago rin. Gusto nilang maging matino din. But they are servant of sin. Sila po ay nagiging alipin ng kasalanan dahil hindi nila kilala ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O dito nga sa atin, nagtitinda ka lang ng kangkong, kamuti, talbos ng kamuti, kalabasa. Kung magkano yung kikitain mo, talagang kinukwinta mo para sa mahal na Panginoon. Takot ka magkasala. Di ba? Yung kumikita ng milyon, pangaralan mo ng Tyson Offering yan. Sorry, Brad. Wala akong panahon sa iyo. Dahil magnanakaw nga sila eh. Unang-unang ninakawan nila ang mahal na Panginoon. Kung sa Diyos sila hindi takot magnakaw, sa tao pa kaya? Nakuha niyo, minamahal? Everybody say, praise the Lord. Ha? Sa Diyos ka araw-araw ninanakawan nila. Tao pa kaya? Ilan nang ninanakaw nila sa Diyos? Milyon-milyon din. Milyon-milyon kita nila. Bilyon din ang ninanakaw nila sa mahal na Panginoon. Amen? So walang pagbabago ang buhay nila. Kasi tuloy-tuloy yung pagnanakaw nila sa mahal na Panginoon, dahil hindi nila alam ang katotohanan.
At ang Diyos na sinasamba nila, hindi totoong Diyos. Basahin po natin, huling talata. Dito pa rin tayo sa Revelation 19, sa 20 hanggang 21. Hallelujah, praise the Lord. Dito pa rin sa aklat ng Apokalipsis. Ang kabanata ay 19, ang talata ay 20-21. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. At sinunggaban ng hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Dito sa 21. At ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyong nakasakay sa kabayo. At ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng mga laman nila. Amen. Praise the Lord. Tingnan mo yan, minamahal. So mayroong kaparusahan sa Ilocano, kay Leo. Dito po sa Ilocano version ng Revelation 19:19-20. Ket nakita tinarungsot nga animal, dagiti ari ti daga ken dagiti buhit da, nagumungda at manggubat iti nakasakay iti kabalyo, agraman dagiti buyot na. Natiliw ti animal ken ti sinan propeta, ana iparang kadagiti nakaskasdawa pagilasinan ti sangwaran ti animal. Dagitoy a milagro ti pinaka anlilaw kadagiti tattao nga addaan marka iti animal ken agdaydayaw ti ladawan da, sibiyag iti tapak ti animal ken ti sinan propeta iti dan-aw ti gumilgilayab nga asupre. Natay dagiti buyot da iti kampilan animuar ti ngiwat ti nakasakay ti kabayo ket nagumuma dagiti tumatayab anangan kadagiti lasagda. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yan, delikado pag maiwan sa rapture. No? Rapture na lang ang kulang. Pag mangyari ang rapture, doon na makikita yung mga ganitong pangyayari. Kasi after rapture, wala na ang mga anak ng Diyos, wala na ang mga taong binanal na mahal ang Panginoon, wala na yung mga saints of God. Doon, maghari na. Kaya nang kontrolin ng Antichrist at ng bulaang propeta ang buong mundo. So marami na po mga tao ngayon nagpo-post sa YouTube. Tuwang-tuwa po sila sa bagong technology. Yung kanilang pong mga kamay o kanilang mga noo, mayroon na pong microchip. Gaganon lang yung kamay nila. Oh. Bayad na yung kanilang binibili. O sino naman ang hindi mainganyo dyan? Ha? So bago ibigay ang may microchip na yan na mayroon ng pundong pera, magkaroon muna ng gera. Kasi hindi naman kayang bigyan ng mga microchip ang bilyon na populasyon. Di ba? So, 8 billion na populasyon ng buong mundo, o more than 8 billion, pagbigyan mo ng microchip lahat yan, ay, saan ka makakuha ng pundo? So, gagawin nila, depopulation muna. So, unang-una, yung nangyari sa COVID-19, daming namatay doon, panahon na yon. Kasi nagpakalat ng virus. Ngayon, gera. Ilang missile lang yan, yung mga nuclear bomb paputok sa mga populated na mga lugar, daming mamatay dyan. So, yung 8 billion, kahit mag-iwan na lang sila ng 10% doon. Ano bang 10% ng 8 billion? 800 million? Ha? 800 million? O, yung 800 million na yon, kaya na siguro nilang supplyan ng microchip na mayroong pundong pera. Tapos i-declare, yung mga pera na hawak nyo, wala na yung kwenta. Wala nang value yan. Digital na nga tayo ngayon. Digital na rin ang pagsuri ng sakit. Pagharap mo sa computer,
Dahil mayroon ka ng microchip, alam na nila kung anong sakit mo. No? Para walang mga masasamang elemento, makasakay ka lang sa mga train, mga buses, pag mayroon kang microchip. Makasakay ka sa aeroplano, pag mayroon kang microchip. So, hindi na kailangan pera dahil nandoon na yung pera. Nandoon yung pamasahe mo. So, saan tayo mga anak ng Diyos sa panahon na yan? Sa piling na tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Anytime, minamahal. Huwag na tayong mag-isip pang, matagal pa siguro yan. Baka kapanahunan pa ng mga kaapu-apuhan natin yan. Nandito na po yung mga palatandaan. Ibig sabihin, malapit na. Everybody say, praise the Lord. Anytime. No, yun ang appropriate word. Anytime. So, ihanda natin ang ating sarili. Magligtas, 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 magligtas ng kaluluwa. Yun lang ang hinahanap ng mahal na Pinoon sa atin. Huwag po tayong makontento na every Wednesday, every Friday, every Saturday, tayo ay nandito. Humayo po tayo. Amen? Yung ni-reveal sa akin ng malapi noon, pagdating namin dito, punta daw ko sa kabundukan, hinaus to house ko yung mga aita. No, hinaus to house ko yung mga aita. Sabi ko, may Bible study tayo. So bago ako pupunta sa kabundukan, nag-set up na yung mga makasama ko mga preachers, mga workers sa baba. Sabi ko, mag-set up kayo. Ako nang bahala sa kabundukan. Hayo ako doon. Sabi ko doon sa preacher, pag mag-start kayo sa program, sa gawain, huwag niyong kalimutan na ituro ang pagbibigay. Kasi hindi makakaahon sa kahirapan ang mga kababayan nating mga aita kung hindi natin ituro sa kanilang pagbibigay. Sabi naman ng inutusan ko, opo, kuya. Punta na ako doon. Hinaus to house ko. Yung bahay nila na parang temporary lang, na parang gugun lang yung mga tip. So sabi ko, may Bible study tayo. Talagang galak na galak sila, minamahal. Mga bata, nagtakbuhan. Mga matatanda, iniwan yung bahay nila para makadalo lang sa Bible study. So sa layo ng nilakad nila, sabi ko, hatiin na lang natin. Maabutan na tayo ng gabi. Yung iba, dito na lang. Yung ibang malapit doon. Dito na lang yung iba. Tapos nagising ako. Sabi ko talagang, mahal na Pinoon ang mga tao na yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yan naman yung inaabuso ng ibang mga pastor. Pinipicturan, padala sa Amerika. O ito. Tapos naawa naman yung mga Amerikano. Naawa naman yung mga missionary from Australia, from Europe. Pinapadalahan ng dollars yung pastor. Hanggang ngayon, wala pa rin. Sabi ng mga aita, gustong-gusto namin kayo. Dahil tayo po minamahal, pumupunta doon, nakikita nila yung sincerity. Amen. Bagyo, kahit maabutan tayo ng baha, kahit maabutan tayo ng landslide. Kasi hindi mo sila mahanap pag-araw. Pag-araw, wala sila. Nandoon sa bundok. Kuha ng mga buho, kuha ng mga ratan. So, kailangan gabi. So, pagpasok natin doon sa Marag Valley, more than 80% sa crowd, mga aita po yun. Ang karamihan. Tapos, mayroon pong hindi mga aita, mga dati NPA, kasama natin. Ganon din sa ibang mga lugar na pinupuntahan natin. So, ipagpatuloy po natin yan, minamahal. Diyan nalulugod ang mahal na Pinoon sa atin. Sa inyong pagtatapat, sa pagbibigay, kabilang na kayo sa ating pong mga paghayo. Amen. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Wala pong panahon na magpabanjing-banjing pa tayo. Hindi po tanggap ng Malapinon yung magpa-neutral ka lang. Neutral lang ako. On fire tayo. Fight a good fight of faith. Ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Makapangyarihan na masasamang espiritu. We wrestle not against flesh and blood. Hindi po tao ang kaaway natin. Kung mayroong mga galit sa atin, minamahal, sa pangangaral ng Ebanghelyo, yung demonyo lang po yung nasa kanila, yung galit. Once na aalis na po yung demonyo, maunawaan na po nila na tama pala yung ating ginagawa. Katulad ng mga former NPA. Galit sila sa atin dati. Pinagbabantaan tayo. Gusto nilang patayin ang ating mahal na pastor. Gusto nilang barilin sa luneta. Pero ngayon, sila po minamahal ay nagpapasalamat at nagpatotoo. Totoo pala. Propeta ng mahal na Panginoon, ng ating mahal na pastor. Pastor na totoo, na hinirang ng mahal na Panginoon. Grabing pasalamat nila. Na nabuksan ng kanilang pangunawa. Kung wala ang ating mahal na pastor na matapang na kinalaban ang komunismo, ang komunista sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, siya po yung napapanood ng buong mundo. Hindi po mamulat ang mga tao na may Diyos pala na nagmamahal sa kanila. Mali pala yung katuruan na ang tao ay galing sa unggoy. Mali pala si Charles Darwin na nagsabi, evolution, hindi creation. Totoo pala, 100% ang nakasulat sa Biblia. Amen. Awitan po natin ang mahal na Pinoon. Iniyahan po natin kung mayroon po mga baguhan. Ngayon lang nakadalo, minamahal. Ating po mga beloved viewers, napakapalad po nyo. Mahal kayo ng Diyos. Mahal na mahal kayo ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sabi ng Biblia, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Hanapin po niyo ang Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar. Kung ikaw, pastor na nanonood, dalhin mo ang iyong buong pamilya, ang iyong buong kongregasyon. Kung ikaw naman ay isang ama o ina ng tahanan, dalhin mo ang iyong buong pamilya. Kung ikaw naman ay isang anak, dalhin mo ang iyong mga magulang, iyong mga kapatid. Hanapin niyo ang Jesus Miracle Crusade. Before it's too late. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Kahit gaano pa ka-imposibleng gagaling ang karamdaman mo. Kahit diniklara na ng doktor na wala nang kagalingan, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Ako, nakaranas na ako ng kamatayan. Humiwalay ng aking kaluluwa sa aking katawan. Nakasuot na ako ng terno puti mula sa taas hanggang sa baba. Ibig sabihin, nakita ko ng aking katawan. Ibig sabihin, humiwalay ng aking espiritu. Pero sabi ko, malapin kung buhayin mo pa ako. Buhayin mo ako na makabalik sa pulpito at patuloy na makapangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. So, totoo ang Diyos, may namahal. Totoong may kaluluwa ang tao. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah!
sa mga banal. Sa katulad ko na naghahanap, na nagsusumikap, nagtitiis upang makarating. Ang panalangin Hallelujah! ay pangalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong buwiin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Isigaw ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Isigaw niyo sa malakas ang tinig ang hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nasa langit Hallelujah! anong ligaya ang nadarama. Ngunit walang iyakan. Anong saya ang nagpagkapirihan. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong bawiin. At ang pag-ibig mo, Jesus, sa akin. Lord Jesus. Kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama. Do'y walang iyakan. Anong saya ang magkapilikan. Panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong buwiin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong bawiin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory to Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ilagay po yung minamahalang inyo pong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na mayroon pong karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, minamahal, itaas po ang inyong mga kamay, ano po yung mga kahilingan, hallelujah. At unang-una po, minamahal, kahilingan po natin na gamitin po ng mahal na Pino ng bawat isa sa atin sa pagliligtas ng marami pang kaluluwa na lalapit sa mahal na Panginoon. O dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal namin Panginoon Jesus. Minsan pa mahal na Pino, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkasala sa iyo, sama kami nagkukulang, anong mga aming naisip na gawa na pagkitin may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banarapan, patawarin mo bawat sa mahal na Pinoon. Hallelujah, sa Panginoon at dalangin yung hinirang propeta sa huling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Wildis Olmeda, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman,
sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, and weapon doubts, demons of incurable sickness and diseases, hallelujah, demons of poverty, hallelujah, homosexuality, lesbianism, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name. Hallelujah, demons of communism, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin, minamahal ang ating po mga kamay. At sabay-sabay po tayong tatalon ng 3 beses. At isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang hallelujah. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord.